ばく道は窓空と Makikita ang matinding takot kina Sasha at Sir Mikhael dahil sa ipinamalas na kapangyarihan ni Light. Sa desperasyon, muling tinawag ni Sasha ang Archangel na agad naglabas ng isang napakalaking shield at naghanda para sa kontra-atake. Ngunit nanatiling kalmado si Light, tiyak na hindi ito uubra sa kanya at sa isang iglap ay madali niyang napaslang ang nilalang. Sinubukan ni Sasha na gamitin ang Ocarina, ngunit laking gulat niya nang hindi na siya makapag-summon. Unti-unti ring nagkadurog-durog ang instrumento sa kanyang mga kamay. Dito ipinaliwanag ni Light na simpleng flex lamang ng kapangyarihan ng kanyang sandata ang ginawa niya, at sapat na iyon upang burahin ang mismong existence ng Ocarina. Hindi makapaniwala si Sir Mikhael, isang Phantasma-class weapon ang tuluyang nasira. Ipinaliwanag ni Light na ang gamit niya ay isang Genesis-class spear, may kakayahang pumatay kahit ng mga banal, God Requiem Gingner. Sa kabila nito, iginiit pa rin ni Sasha na sinuwerte lamang si Light dahil nasira ang Ocarina. Ipinagmalaki rin ni Sir Mikhael ang kanyang shield na ayon sa kanya ay kayang pigilan at ibalik ang anumang uri ng atake. Walang pag-aalinlangan, direktang sumugod si Light at sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan niyang winasak ang shield ni Sir Mikhael. Dahil sa lakas na nasaksihan, napatanong si Sir Mikhael kung hindi nga ba si Light ang maestro, at kung hindi, ano ba talaga siya? Kalmadong sumagot si Light na siya man ay nais ding malaman kung ano ang tinutukoy nilang maestro. Naglabas si Sir Mikhael ng isang feather at malakas na isiniga ang Skyrunner Wings. Nang walang mangyari, inulit niya ito ng 3 beses. Doon sinabi ni Light na sila ay trapped, hindi gumagana ang teleportation sa loob ng tower dahil ito ay blocked ng isang enchantment. Galit na iginiit ni Sir Mikhael na ang mga enchantment na pumipigil sa teleportation ay hindi dapat umiiral. Ngunit mahinaong ipinaliwanag ni Ellie na ang jamming spell na inilagay niya sa tower ay isang original creation, dinisenyo batay mismo sa core ng dungeon upang pigilan ang anumang uri ng teleportation. Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Sir Mikhael at sinabing darating ang White Knights upang iligtas sila. Natawa lamang si Light at ipinapasok ang kanyang mga kasamahan. Pagpasok ng mga ito, bitbit nila ang iba pang miyembro ng White Knights, Bogbog at wala ng malay. Nag-alala ang mga kasamahan ni Light nang mapansin nilang nasasaktan ito habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit agad niya silang pinayapang huwag mag-alala. Sa takot, tila lumuhad si Sir Mikhael kay Light at nagmungkahi ng isang proposal, magsanib puwersa raw sila upang lusubin ang Elven Queendom. Ayon sa kanya, magiging madali ito dahil sa lakas ni Light at sa sarili niyang husay sa politika. Seryosong tumugon si Light, sa tingin mo ba magiging interesado ako riyan? Ang tanging hangarin niya ay maisagawa ang kanyang paghihiganti at malaman ng buong katotohanan. Halos magmakaawa na si Sir Mikhael, bakas ang matinding takot sa kanyang mukha. Samantala, nagulat si Sasha sa mga sinasabi nito at tinanong kung hahayaan na lang ba siyang mamatay. Galit na sinigawan siya ni Mikhael, tinawag siyang isang pangit na biyerang babae, at sinabing wala na siyang pakialam sa kanya. Habang nagtatalo ang dalawa, ipinaalam ni Light kay Sir Mikhael na wala siyang balak na patayin ito, at tinawag niya si Ellie. Lumapit si Ellie na may dalang nakakatakot na aura, halatang pinipigilan ng matagal nang naipong galit. Mariin niyang sinabi na ang kanilang kamatayan ay magiging mahaba at puno ng sakit. Sa takot, tumakbo si Sir Mikhael, ngunit agad ginamit ni Ellie ang Dorn Vessel. Lumabas ang mga tinik at banihag si Mikhael, tuluyan siyang pinigilang makatakas. Sinimulan na rin ni Ellie ang pagbabasa ng kanyang mga alaala. Pagkatapos, tinawag ni Light si Sasha at sinabi na siya na ang susunod. Sinubukan ni Sasha na magmakaawa, binanggit ang mga panahong masaya raw sila, kasama na ang pagtatanggol niya kay Light nung binubuli siya ni Garo. Ayon kay Light, naaalala niya yon, ngunit alam niyang hindi yon totoo. Ang katotohanan, nasisiyahan si Sasha sa paghihirap niya habang sinusubukan nila siyang patayin. Mariin niyang sinabi na hindi niya yun makakalimutan, ang sakit na ginawa nila ay nakaukit na sa kanyang alaala. Sinubukan pa ni Sasha na sabihing may gusto siya kay Light at nakiusap na patayin na lang ang iba at huwag siya. Hindi na napigilan ni Aoyuki ang sarili, galit niyang sinabi na hindi lamang tumatanggi si Sasha na aminin ang kanyang kasalanan, kundi ipinagbibili pa ang huwad na pag-ibig. Idinagdag pa niya na ipapakain siya sa kanyang mga halimaw ng buhay, bubuhayin, at ipaparanas ang parehong paghihirap ng paulit-ulit. Pinigilan siya ni Light at mahinahong sinabing maging isang mabait na babae. Pagkatapos, sinabi niya kay Sasha na hindi pa niya ito papatayin, kailangan muna niyang malaman ang buong katotohanan bago siya magpasya. Hanggat hindi iyon nangyayari, mananatili siyang buhay at magdurusa sa sakit na hindi pa niya nararanasan. Ibinigay ni Light pabalik kay Sasha ang arrow na dati nitong ginamit laban sa kanya. Tinawag niya si Mera at inutusang siya muna ang bahala.
Mula kay Mera, lumabas ang napakaraming centipede na pumalibot sa katawan ni Sasha. Habang bumabalik si Light sa kanyang trono, bigla siyang napahandusay, halatang nanghihina na. Bago tuluyang mawala ng malay, ibinalik niya sa dati ang kapangyarihang kanyang ginamit. Dahil sa matinding pag-aalala, natanong ni Nazuna si Ellie kung magiging maayos lang ba si Light. Tapat namang sumagot si Ellie na hindi siya sigurado. Sa loob ng tuloy-tuloy na 3 taon ng paggamit ni Light ng kanyang unlimited gacha sa Abyss, ang tanging extra rarity card na lumabas ay ang God Requiem Gingner. Sinubukan nila itong pag-aralan ni May, ngunit ang tanging nakumpirma lamang nila ay nagtataglay ito ng napakalaking kapangyarihan. Dahil sa panganib na kaakibat nito, pinagsama ni Light ang kapangyarihan nilang 4 kasama sina Ellie, May, at Aoyuki upang lumikha ng isang magic seal na magtitiyak na mananatiling ligtas at mahigpit na nakakandado ang sandata. Sa ngayon, ang tanging magagawa na lamang nila ay umasa na walang masamang mangyayari kay Light. Nang magkamalay si Light, agad niyang naalala ang dahilan kung bakit siya nawala ng malay. Ngunit nang subukan niyang bumangon, mabilis siyang pinigilan ni May at sinabing kailangan muna niyang magpahinga. Hindi napigilan ni May ang kanyang luha habang sinasabi, may isang buong kaharian ng mga tao ang nasa likod mo ngayon. Nagkakaisa kami sa iyong pamumuno. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring balita tungkol sa White Knights at labis na ang galit ng Queen, lalo na't alam ng lahat na si Hardy ang pinakamalakas na mandirigma ng mga elves. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok ang isa sa kanilang mga tauhan at nagulat na may parating na mga dragon patungo sa kanilang teritoryo. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig ni Ellie sa kanilang mga isipan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Wicked Witch of the Tower. Ayon sa kanya, ilang araw lamang ang nakalipas nang may isang grupo ng mga trespassers ang pumasok sa kanyang tower at ang tawag nila sa kanilang sarili ay ang White Knights. Idinagdag ni Ellie na nais niyang makausap ang commanding officer ng grupong iyon. At kung hindi sila lalabas, malinaw ang kanyang babala, ganito ang mangyayari sa inyo. Bilang patunay, ginamit ni Ellie ang ilan sa kanyang mga dragon at pinakawalan ang nagngangalit na apoy sa isang bahagi ng lupain. Nang tuluyan ng makapasok si Ellie sa kastilyo, humarap sa kanya ang Queen at nagpakilalang siya ang namumuno sa Elven Queendom. Mayabang niyang inutusan si Ellie na umalis na at isama ang kanyang mga halimaw. Tinanong din niya kung ano raw ang nangyari sa kanyang mga White Knights. Kalmadong sumagot si Ellie, ano ang obligasyon ko para ipaliwanag yun sa'yo? Pagkatapos, mariin niyang tinanong ang Queen kung ano ang dahilan nito sa pagpapadala ng mga salot sa kanyang tower. Dahil nanatiling tahimik ang Queen, dahan-daang lumapit si Ellie, handang siya na mismo ang sumilip sa kanyang mga alaala upang malaman ang katotohanan. Agad nagtangka ang mga elves na atakehin si Ellie upang protektahan ng Queen. Ngunit binigkas ni Ellie ang salitang, Soccer Arbor. Sa isang iglap, ang mga umaatake ay unti-unting naging mga puno. Ipinaliwanag ni Ellie na ang Soccer Arbor ay mga punong sumisipsip ng dugo ng kanyang mga kalaban. Sa matinding takot, napatras at nagtangkang tumakas ang Queen. Ngunit muli ginamit ni Ellie ang kanyang mga thorns, hinuli ang Queen, at hinayla ito palapit sa kanya. Doon niya sinilip ang alaala ng Queen upang mabunyag ang katotohanan. Mariin niyang iniutos, palalayain mo kagad ang lahat ng taong kasalukuyang inalipin sa loob ng bansang ito. Simula ngayon, hindi mo na kailanman gagawing mga alipin ang mga tao. Idinagdag pa ni Ellie na sino man ang tututol o lalaban sa utos na iyon ay magiging pagkain ng kanyang mga alaga. Ibinahagi ni May kay Light ang balita na ang mga humans ay tuluyan ng nagkamit ng kalayaan. Dahil dito, nagsimulang magtipon ang mga tao mula sa iba't ibang nasyon sa buong mundo sa paligid ng tower. Sa kanyang narinig, tumayo si Light upang makita ito mismo. Hindi maitago ang tuwa ng tatlo nang makita nilang muli na siyang maayos. Sa labas ng tower, makikita ang mga tao na namumuhay ng payapa at normal, maging ang mga bata ay tila wala ng takot at malayang napapalapit sa mga halimaw. Mula sa itaas ng tower, malinaw na nakita ni Light na mabilis ngang dumami ang populasyon ng mga tao. Saglit na napaisip si Light at sinabi, kumbinsido ako noon na kung ang katotohanan ay mauuwi lamang sa bulag na kasamaan, gagawin kong isang nagliliyab na tanawin ang mundong ito. Ngunit iba na ang kanyang nararamdaman ngayon. Sa halip na sirain ang mundo, pinili niyang protektahan ito. Idinagdag pa ni Light na kapag tuluyan na niyang naisakatuparan ang kanyang paghihiganti, nais niyang gawing isang mundo ang lahat kung saan ang mga tao ay mabubuhay ng puno ng saya at kapayapaan. Pagkatapos, tinanong niya ang 4 kung posible ba itong mangyari. Sumagot naman sila, kaya nga kami nandito, para sundin ang mga hiling mo at protektahan ka. Tahimik nang umiti si Light at taos-pusong nagpasalamat sa kanila. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.